Morning po, isang magandang umaga po sa ating mga kaibigan, mga kapatid. Binabati po namin kayo sa pangalan ng Panginoon. Samahan niyo po ako sa pagbubulay ng salita po ng Diyos. Nandito tayo sa bahay. Wala tayong magagawa. Trabaho ngayon. Dahil galing tayo sa isang meeting. Kaya ito ang tunay na pagkatao ni Brother Alan. Sabi nga nila, gwapo ang tunay na pagkatao. Kaya bulayin natin ang salita ng Diyos. Mayroong tanong sa atin na bakit daw napakaraming relihiyon sa ating panahon. Ang unang sagot natin, dahil ang sabi ng Panginoon Jesucristo, magsisilitaw ang maraming bulaang propita sa sanlibutan. Excuse me. 24 talatang 11 ng Mateo. At magsisibangon ang maraming bulaang propita at kanilang ililigaw ang marami. Kaya ano ang isa sa dahilan ng pagdami ng relihiyon? Ang isa sa dahilan ng pagdami ng relihiyon, ang sabi, ang pagsilitaw ng maraming bulaang propita sa sanlibutan. Sabi ni Kristo po yan. Kaya ano ang isa sa pagkakilanlan ng mga bulaang propita? Ang pagkakilanlan ng isang bulaang propita, mababasa natin sa Mateo 24 ang talatang 5. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Ano daw ang isa sa pagkakilanlan ng mga bulaang propita? Ang magpapakilala na siya ang Kristo, mga kaibigan. At ang layunin pala ng mga bulaang propita, ililigaw ang marami. Yan po ang isa sa dahilan ng pagdami ng relihiyon, ang pagsisilitaw ng mga bulaang propita. Ano pa ang mga dahilan ng pagdami ng relihiyon, mga kaibigan? Pangalawa, ang hidwaang pananampalataya. Sabi sa Galatia 5, ang talatang 20, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakababahagi, mga hidwaang pananampalataya. Ano bang ibig sabihin ng hidwaang pananampalataya? Dating magkasama, ngayon hindi na magkasama. Kaya yan ang isa sa dahilan ng pagdami ng relihiyon, lalo sa bansang Pilipinas. Malaya ang relihiyon. Kahit bula ang propita, kahit kulto ka, malaya yan sa bansang Pilipinas, sa ating gobyerno. Kaya ang relihiyon, separated sa batas yan. Pero pag ang relihiyon ay gumawa ng kasalanan, lumabag sa utos ng Diyos at lumabag sa batas ng tao, papasok ang batas. Kaya may mga pastor na linabag nila ang batas ng Diyos, linabag nila ang batas ng tao, kaya may mga pastor na nakakulong. Kaya yan ang isa sa dahilan ng mga pagdami ng relihiyon.
ang hidwaang pananampalataya. Mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid ko, ang pangatlong dahilan ng pagdami ng relihiyon, hindi nagpasakop sa tamang turo at aral ng Panginoon. Hindi sila nagpasakop sa tamang turo at aral ng Panginoon. Basahin natin, may tamang turo ang Panginoon, mga kaibigan. Ang halimbawa dito sa panahon ng mga apostol, ang sabi sa Gawa, at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol, sa pagsama-sama, sa mga pagputol-putol ng tinapay, at sa mga pananalangin. Gawa 2:42. Ano ang sabi? Sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsama-sama, sa pagputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Ito ang mga tunay na aral at turo ng ating Panginoon Jesucristo, dala ng mga apostol. At ang apostol, mga minamahal, ating suriin ang turo at aral ng mga apostol. Ating suriin ang tunay na turo at aral ng mga apostol. Halimbawa, yung tamang pagkakilala kay Jesus Christ. May mga nagsasabi si Kristo ay maliit na Diyos. May mga nagsasabi si Kristo ay siya ng Ama. May nagsasabi rin na si Kristo ay tao lang. Mayroon din nagsasabi si Kristo ay maliit na Diyos. Pero sa Biblia, mga kaibigan, ayon sa pagpapakilala ng ating Panginoon sa Kristo, mayroon siyang Ama sa langit at siya ay bugtong na anak ng Diyos na isinugo. Kaya si Kristo bilang anak ng Diyos, Diyos siya. Katunayan, ang unang step ni Kristo, hindi pa siya nagkatawang tao. Mga kaibigan, si Kristo ay Diyos na siya ng mga propeta. Hindi pa siya nagkakatawang tao. Siya ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Moises, Diyos ng mga propeta. Kaya hindi pa siya nagkakatawang tao. Kaya kailan lang si Kristo nung magkatawang tao? Nung siya ay suguin ng Ama. Kinakailangan siyang suguin at magkatawang tao. Kinakailangan hubarin niya ang kanyang pagiging Diyos, maging tao. Kinakailangan mamatay at kinakailangan siyang mabuhay. Kaya ang mga apostol may mga tamang turo at aral, mga kaibigan. At ang tunay na apostol sa Biblia isinugo ng Diyos. At ang tunay na apostol may pahayag na tinanggap sa Diyos. Tumatanggap sila ng mga pahayag. At ang pahayag ng Diyos, mga minamahal, continue. Kaya ito ang dapat nating malaman, na ang mga apostol ay continue ang pahayag na tinatanggap sa Diyos. Hindi lang isang beses ang sila pinapahayagan. Ang halimbawa si Apostol Pedro, nung siya ay suguin ng Ama, na personal na pagkasugo, umakyat si Kristo sa langit, nagpapahayag pa rin ang Panginoon kay Pedro. Kay Apostol Pablo, nung siya ay tawagin at suguin ng Diyos, continue ang pahayag na tinanggap ni Pablo. Hindi lang isang bisis, mga minamahal, si Pablo pinahayagan. Kaya continue. Lalo sa ating panahon, sa kawakasan ng huling araw, mga kaibigan, mga minamahal, ang Diyos nagpapahayag. Kanino yan? Sa mga tunay na apostol. Kaya suriin natin ang tunay na apostol, mga minamahal, sa Biblia. May tamang turo at aral. Lalo pagdating sa bautismo. Ano ba ang binautismo ng mga tunay na apostol? Kaya itong Gawa, ang aklat ng Gawa, gawa ng mga apostol yan. Si Pedro nangaral sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Sa pangalan ni Jesus Kristo, mga kaibigan. Kaya nagbautismo sila sa pangalan ni Jesus Christ.
Nagbautismo sila. Kaya itong gawa ng mga apostol ito. Record ito sa mga ginawa nila. Kaya ang bautismo ng mga apostol sa pangalan ni Jesus Kristo. Jesus Kristo, mga kaibigan. Kaya, bakit dumami ang reliyon? Hindi nagpasakop sa banal na kasulatan, kaya iba-iba ang aral ng bawat reliyon. Meron nga akong nakausap na ang pagsamba daw sa Ama na lang ang pagsamba, wala na sa anak. Sipin mo yan. Kaya meron din ako nakausap na ang lahat daw ng tao maliligtas. Dahil tinubos na daw ni Kristo ang tao. Kahit daw ang tao ay hindi na manampalataya, kahit daw ang tao hindi na maglingkod sa Diyos, maliligtas daw. Bakit si Kristo daw ay manunubos? Tinubos na daw ang ating mga kasalanan. Pero ang totoo, mga kaibigan, mga kababayan, magkakaroon lang ng katuparan ang pagliligtas ng Panginoon sa tao kapag ang Ibanghilyo ay sinampalatayanan mo. Ang Ibanghilyo ni Kristo. Kaya nga, ang sabi, ipapangaral ang Ibanghilyo. Bakit? Ang layunin ng pangaral, ang pagliligtas ng Diyos sa bawat tao. Kapag ang salita ng Diyos ay sinampalatayanan ng tao, tinanggap, ang tao maliligtas. At kung ang tao hindi magpasakop sa banal na kasulatan, maliligtas ba? Hindi. Kaya yan ang isa sa dahilan ng pagdami ng relihiyon. Hindi nagpasakop sa katuwiran ng Diyos. Nagsarili sila ng aral, mga kaibigan, mga kababayan. Hindi sila nagpasakop sa banal na kasulatan. Kaya may aral ang tao. Yan, mababasa natin yan. May mga aral ang tao. Kaya may mga nangangaral ngayon, hindi na gumagamit ang Biblia. Kwento-kwento na lang. Kwento-kwento na lang. Basta mabait daw. Basta may pera ka, makatulong ka sa kapwa mo. Kaya hindi sila gumagamit ang Biblia, kwento-kwento na lang. Puro awit, puro kanta. Ang tao, madadala mo sa awit talaga. Yung awit ka ng awit, madadala mo ang tao. Pero, ano ang tamang batayan? Pagdating sa tamang relihiyon, mga kaibigan, ang turo at aral ng Panginoon. Kaya sabi sa Marcos, pinabayaan nyo ang aral ng Panginoon. Ang pinaniwalaan nyo ang aral ng tao. Basahin natin yan sa Marcos 7, ang talatang 6. At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyo, mga mapagpaimbabaw. Ayon sa nasusulat, ang bayang ito ginagalang ako ng kanilang labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ang salit-salinsabi ng mga tao. Kaya yan ang malinaw na sagot bakit dumami ang relihiyon. Hindi nagpasakop sa banal na kasulatan. Salamat po sa inyong pagkikinig at panunood. Sana nasiyahan kayo, naunawaan niyo po. Salamat po.